Isa pong pinagpalang Tuesday morning mga katots. On location po tayo. Nagre-retreat po ako at ang mga pari ng Diocese ng Buwak. Kaya po, please pray for us bago ang lahat. Pero siyempre, tuloy pa rin ang ating pagninilay para sa Thought for the Day at ang ating magiging simpleng tanong para sa araw na ito, rejected. Uy. Bakit rejected? Ang ating ebanghelyo hinango kay San Lucas, Kabanata 9, mga talata 51 hanggang 56, ay patungkol po sa paglalakbay ni Lord papuntang Jerusalem. Dadaan siya sa isang bayang Samaritano at pagdaan niya doon rejected siya kasama ang kanyang mga alagad. At ang naging reaksyon ng kanyang mga alagad, alam niyo kung ano? Violence, no? Parang napapanood natin ngayon sa mga TV. Gusto agad nila, Lord, magpadala tayo dito ng kidlat at kulog. Nang sila, isumpa natin itong mga ito dahil hindi tayo tinanggap. Wow. Rejected? Well, welcome to the club. Dalawang bagay po ang kwento ng rejection. One, tayo makatanggap nito. Lalo na kapag ang dala natin ay values of the kingdom. Sa mundong ito, huwag ko kayo mag-alala, sadyang magkakaroon tayo lahat ng karanasan ng rejection. Sapagkat hindi lahat naunawaan, hindi lahat kayang tanggapin ang values ng kaharian ni Lord. So talagang ganun, hindi tayo mauunawaan. At sometimes, we are not accepted because of who we are, of how we look, of what we believe in. So, lahat ng ito, may discrimination eh. So, rejected tayo. But there's another story ha, huwag natin kalilimutan. Baka mamaya, tayo naman ang nangre-reject sa kapwa natin. Because of what they believe in, because of who they are, how they look din. Kaya nga ay vice versa o vice versa. Eh mga kapatid, we have to be careful. One, do sa una, that tayo ay mawala ng loob. Na tayo ay katulad ng mga alagad, ang reaction ay violence. No? That's not the way of the Lord. Kaya si Lord, aside doon, He rebuked them. Pinagsabihan sila. So do not. On the other hand, do not forget, baka mamaya tayo nasa maloob pag tayo rejected. Gayong tayo pala na minsan ang nagre-reject sa kapwa. It doesn't matter eh. Kung anong kanilang paniniwala, kung anong kanilang itsura, kung anong kanilang dala, kung anong kanilang kultura, as long as we are able to respect and even listen to them, maybe we can learn something from them. And then at the end, maybe they will learn how to listen to us also. So yun sinasabi na Santo Papa we exist in a world where dialogue is not anymore existent. Ang nangyayari nga daw ay duologues. Kanya-kanyang pagbibigay ng kanilang kaalaman na kunwari nakikinig pero hindi inuunawa. So hopefully mga kapatid, hindi tayo instrument of rejection. At kung tayo man ang nakatanggap at nakakaroon sa rejection, do not lose heart because it is part of the experience. As long as we believe in God and then we keep on our journey. Okay po, so siya. Basta, huwag kalilimutan, pasensya na kayo, wala akong greetings, wala kaming signal dito, nakikigamit lang ako kami. But anyways, still, as long as alam natin ang lugar natin sa kaharian ng Diyos, do not forget, always be blessed and be a blessing.